Magandang araw mga kapiso Wi-Fi. Sa video ito tayo po ay magpapalit ng LED lights or LED frame ng ating coin slot from 3 wires to 2 wires po. So i-unbox po natin ito. 2 wires po ito, 3 wires po yung dati po nating LED frame at ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa. So bago po natin simulan ang video ito ay intro muna tayo guys. So, heto po yung aking LED frame. Ayan po. So, yan po pag naka-standby, running light lang po siya. So, testing po nating pindutin tong insert money. Ayan. As you can see guys, yung LED frame po natin ay blinking naman po pag may naghuhulog po ng barya. Or kung may gusto pong maghulog ng barya. So, cancel po natin. Mawawala po yung pagbiblink niyan. Ayan siya guys. Pag kinancel po natin, naka-standby na po ay running light naman po siya. So sa mga gusto po palang umorder ng aking Piso Wi-Fi vending machine ay available po yan sa aking Shopee. Search nyo lamang po Ondong Piso Wi-Fi. So ayan guys, at simulan na po nating palitan yung aking LED frame from 3 wires to 2 wires po. So bago po yan ay i-unbox po muna natin ito. So gagamit po tayo ng gunting. Ayan. So mag-ingat po sa paggamit ng gunting. So tara po at i-unbox po natin. So ito na po mismo yung ating LED frame. So as you can see po, 2 wires lang po yung ating LED frame. So gagana lang to po pag pili po kayo kung gusto nyo po yung running light or yung blinking light po. So in my case po, yung blinking light po yung gusto ko, and pag naka-standby po ay nakapatay po itong ilaw nya kasi po naka-relay setup po tayo. So ito naman yung kanyang wires, and meron din siyang 4 na bolts and 4 na nuts, bolts and nuts po para po dito sa kanyang 4 na butas para po kakasya or aabot po. So malalaki po or mahahaba po yung kanyang mga bolts para po abot na abot dun sa kanyang mga butas dito. Yan guys. So tanggalin po natin yung dati nating LED frame. So 3 wires po yun, 2 wires po yung ipapalit po natin. So tara po at tanggalin po natin yan. So tatanggalin po muna natin yung kanyang mga nuts dito, bolts and nuts. Tapos tanggalin po muna natin itong universal coin slot para po matanggal natin yung LED frame po na naipit doon sa harap po. Tanggalin na po natin ito, and then ipalit po natin ito. Ayan. So hindi na po natin kailangan mga to. So papalit po natin ay itong para dito guys, para po mas mahaba kasi medyo makapal po to.
Kasi po to ay mas mahaba po to kaysa dito. So tinanggal po natin. So hanapin lang po natin yung connection nito ng ating LED frame. And nakakonect po siya sa ating single channel na relay module. Butin po muna natin yan. Ayan. And then tanggalin po natin. So tandaan po natin yung kanyang connection, guys. So yung red dito sa gitna. Wait lang po at i-zoom ko, guys. So ito po yung connection ng ating LED frame. So yung red papunta sa gitna, yung blue dito sa may kaliwa, and then yung black po is papunta dito sa kanyang ground po. Ito naman papunta sa pin 9 ng ating OPI. Tara po at tanggalin po natin. As you can see, guys, yung ipapalit po natin ay red and black lang po. And yung gusto ko pong connection dyan, yung black po, puputulin natin siya dito and then kakabit natin siya dito. Putulin natin siya dito and kabit natin siya dito. And then yung red naman po ay dito naman po sa may color blue. Yan po. So yung red naman po dito ay pupunta natin siya sa color blue. Pag gusto po natin yung blinking lights lang po yung gagana kung may magi-insert coin po. Kung gusto nyo namang pong permanent light po, yung umaandar or yung running light lang po, ay yung color red po dito ay ilalagay po natin siya dito sa may gitna para po steady yung kanyang lights. So yung gusto ko po ay yung red ay ilalagay ko siya dito para po nakapatay yung ating LED frame pag naka-steady po or naka-standby po. Saka lang siya iilaw pag may maghuhulog na po ng barya or may pipindot na po ng insert money or insert coin, tapos magbiblik na po ito. So yun po yung gusto kong setup po para po makatipid po sa kuryente. So tara po at tanggalin po muna natin yung wirings ng dati nating LED frame. Yan, so natanggal na po natin yung wire ng ating LED frame. Ito po yun. So, pwede na natin siyang ilabas o mahugot. Ipapalit na nga po natin ito. So kabit na po natin. So bago po natin ilagay yung ating bagong LED frame na 2 wires ay samantalahin na po nating linisan itong ating coin slot. So as you can see, guys, napaka dumi and napakalikabok na po itong ating coin slot. So madumi po siya dito, dami pong spider web. So linisan po natin gamit itong brush. So samantalahin po natin pa habang tayo po ay nagre-repair. Lilinisan na din po natin yung ating mga kagamitan. Sa ganun ay pag ibabalik na po natin ay malinis na po and na-maintain na po natin yung ating mga piso wifi parts or yung mga devices po natin.
ayan, nalinisan na po natin and pwede na nating ilagay ito. Magkasabay na po yan. So ganyan po yung paglalagay. Ayan guys. Then lagay po natin sa butas na yan. So ayan, nailagay ko na po yung aking coin slot at LED frame. So ito po yung aking coin slot and ito po yung LED frame. So tignan po natin sa ayan. Nakabaliktad lamang guys kasi po kinakabit pa natin yung kanyang mga wires. So ikabit po natin yung kanyang wires dito. Ilagay po natin sa relay and yung kanyang ground na din po. So putulin po natin sa yung wires po ng ating LED frame po. So kuha lang ako ng heat shrink tube guys and then lagay na po natin. So ito na po yung aking mga heat shrink tube. Ito na rin yung aking lighter. Ayan. So lagyan po natin ng heat shrink tube yung mga wires po natin. So, hindi na po ako gagamit ng electrical tape guys. Yan po, color block din po. Then dugtong na po natin dito sa ating color block din po. Ito po yung ating ground. Yan siya guys, and then hilahin lang natin siya guys. Hilahin lang natin siya dito. And then apoyan natin siya gamit yung lighter para po liliit po yung ating heat shrink tube. So pa konti-konti lang po guys. Yan guys. Pagkatapos po natin dyan ay doon naman po tayo sa dito guys. Ilalagay na po natin yung color red ng ating LED frame dito po sa pinaka left po. So kasama po ito yung 12 volts po ng ating coin slot po. So yung color red po ng ating LED frame ay ilalagay po natin sa pinakakaliwa ng ating relay. Kasama din po ito para po power cut yung ating LED frame at saka yung ating coin slot. And then yung isa naman po ito ay direct na po sa ating power supply. So 12 volts po ito. So yung 12 volts po ng ating relay ay dito po sa gitna. So yung power cut po natin ay ito, yung pinaka left po ng ating relay guys. So kabit na po natin guys.
yun, tapos na po nating ikabit yung ating LED frame guys. So yan po yung gusto ko, or pwede nyo rin pong ilipat itong color red dito sa may 12 volts nang sa ganun ay steady lang po yung light ng ating LED frame. So yung gusto ko po ay dito siya. So naka power cut po yung ating LED frame. So pag naka standby po or pag nakasaksak po ay nakapatay po yung ilaw niyan. And pag may insert coin or insert money po ay saka lang siya iilaw or magbi-blink po. So ganun po yung setup na gusto ko guys. So balik na po natin dito guys and i-testing na po natin. So lagay na rin natin yung wires ng ating coin slot guys. Ito guys sa taas. So dapat po ay nakataas yung color red ito guys. Yung color red po ay 12 volts, yung black po ay ground, and yung white po ay coin pin sa pin 3 po. Pin 3 po sa ating Orange Pi 1 guys. So in my case nakabaliktad po yung aking piso wifi pendo. Ayan. And pabaliktad po. Yan. Baliktad din po yung aking paglalagay guys. Ayan. Yan. So secured na po yung aking relay guys. Yan. So nakabilan setup po tayo. So tinanggal ko na po yung USB to LAN, or naka-stack na lamang po dyan guys. So in case na gusto kong bumalik sa USB to LAN ay salpak na lamang guys. So ito po yung aking USB to LAN. So yan guys, good to go na po tayo and ready for testing na po. Ayan, so naisaksak ko na po itong ating Vendo. Ayan guys, kakasaksak ko lamang guys, and as you can see blinking na po siya. And nagbo-boot up pa lamang po yan, and dapat po ay mamamatay po yan pag naka-boot up na po. So wait po nating mag-boot up. So dapat po ay mamamatay yung kanyang LED frame or LED lights po. So wait po nating mag-boot up guys. Ayan, as you can see guys, namatay na po yung ilaw ng ating LED frame. And testing naman po nating pindutin yung insert money or insert coin. So dapat po yan ay iilaw naman po pag pinindot po natin yung insert money or insert coin po natin. So connect po tayo sa ating piso wifi, and then pindutin po natin yung insert money. So dapat po ay iilaw yan guys. Ayan guys, as you can see guys, umilaw po yung ating LED frame. So pag pinindot naman po natin yung cancel ay mawawala yung kanyang ilaw guys. Ayan siya guys. So pag pinindot po natin yung insert money, ayan siya guys, iilaw siya guys. And then pag cancel or done paying na po, mamamatay na po yung ilaw ng ating coin slot guys. So ganyan po yung gusto kong setup guys. So pag naka-standby po ay nakapatay po yung kanyang ilaw. So sa ganyang paraan po ay makakatipid po tayo sa kuryente guys, kasi naka-power cut po yung ating coin slot and yung ating LED frame po. So hanggang dito na lamang guys, and I hope na may natutunan na naman po kayo sa aking video. Please subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Ondong TV, and hit nyo na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po and peace out!